ولماذا؟ يلا تفضل سيستر شيرين. Limaga, Why? dahil po ang isang lipunan ay dapat po ay mayroong existing na batas na umiiral. Kasi pag walang batas po, ay hindi po magkakaroon ng kaayusan ang isang lipunan. Wala pong may set ng standard rules o behavior, so magkakaroon po ng kaguluhan at hindi po magkaroon ng maayos na pamumuhay ang isang lipunan kung walang nakaset na legal rules. Kaya po ang legal rules ay nandiyan for us to abide, to have a peaceful, order, and abiding law citizen. That's why naandyan. Kaya pag hindi tayo sumunod, mafo-force talaga, by force. Kaya naandyan, di ba? By force. Kung hindi ka madala sa, yun, yung santong dasalan, dadaanin ka talaga sa santong paspasan, sa madaling salita sa Tagalog. So, نعم yun po talaga. نعم بارك الله فيك Ng سيستر batas. شيرين. ما شاء الله جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. Proceed tayo. ما شاء الله. Sino magbasa nito? Aha, alhamdulillah. Marang hindi tayo may stock. Hindi kagaya dati. May stock tayo. Alhamdulillah, marami tayong makukuha. Yala, tafadhal. Sister Shirel, ikaw magbasa? Sige, Okay, Doc, bismillah. habang may time pa. Okay, bismillah. Hanggang saan po? Lahat ng nakikita Hanggang mo. dulo? Okay. Hanggang Okay, dulo. bismillah. Okay. For this reason, law historically preceded the emergence of the state. Primitive communities such as the clan and the tribe existed first, followed later in the Middle Ages by the feudal system. And within all of this there was law. In modern times, however, the organized political community has come to be almost exclusively identified with the state. The fact that the legal rule is a social rule entails that law evolves over time and varies according to place, since it governs social relations that differ from one society to another and also changes within the same society from one era to another. Law, therefore, is a mirror of the environment in which it operates, responding to its circumstances and needs. Every environment differs from others, just as each era has its own ideas, principles, and requirements. Consequently, it is inevitable that law should differ from one environment to another. Thus, the law suitable for English context may not be appropriate for the Italian context. What fits the Italian environment may not suit the Jordanian, Egyptian, or Gulf environments. Likewise, the law within a single society necessarily differs across different periods of time, since it develops in line with the development of that society so as to respond to its new needs and to adapt to its emerging trends. For this reason, the legislator intervenes from time to amend or even replace existing laws so that they may conform to the society's new circumstances. Jazakallah khairan Sister Shirel. Barakallahu fikum. Akh Salahuddin, may pahabol po kayo? Barakallahu fikum. Do you have a question? Hal ladayka as'ila? Kasi Naam. makita ang screen. Hindi makita ang screen? Okay. Ayan. Okay. Shukran. Okay, syukran. Barakallahu fikum. Ito ang pinakamuhim jiddan. No? Bakit kailangan natin mag-aral ng batas? Kailangan po natin, no? Mag-aral ng batas. Not only Sharia, kasi ang Sharia may connection sa batas. Barakallahu fikum. Okay, bismillah. Kung walang lipunan po, walang batas. At kung walang batas, hindi magiging maayos ang lipunan. So, sa batas at lipunan na higit sa estado, yung binasa ni Sister Shirel, no? Ang batas ay nakaugat sa lipunan, hindi lamang sa dawla, hindi lamang sa state, no? Kapag ang isang lipunan ay umabot sa antas ng naging estado, dawla, in Arabic, may teritoryo, mamayan
at pamahalaan. Nagiging mas organisado ang pagpapatupad ng batas. Ngunit hindi kailangan ang Estado para masabing may lipunan na may batas. Sapat na mayroong otoridad, sulta, makukuha natin yan sa political system sa second semester inshallah, sa lahat ng kumuha ng Sharia law, Sharia economic law, Sharia and Islamic studies. Sapat na mayroong otoridad, sulta, na may kapangyarihan at kakayahang magpatupad ng mga alituntunin, pilitin ang pagsunod dito at igalang ang kaayusan. Batas bago pa ang Estado. Sa kaysaysayan po, nauna ang batas kaysa konsepto ng Estado sa mga sinaunang lipunan tulad ng angkan, no? Tribo at pamayanang primitibo. May mga umiiral ng alituntunin na sinusunod ng lahat kahit wala pang formal na pamahalaan. Sa panahon ng feudalism, sa gitnang panahon, may mga batas at regulasyon ipinatutupad ng mga lords. Pag sinabi nating lords, ano yan? Yung leader, no? Bagamat wala pa ang modernong estado, no? Ngayon, halos lahat ng lipunang politikal ay nasa anyo na ng estado. Kaya mas karaniwang nakikita ang batas bilang bahagi ng estado, state o dawla. Mga anong halimbawa niyan? Sa tribal na panahon, bago pa man magkaroon ng bansa, may mga batas na ipinapatutupad sa mga tribo at angkan. Anong halimbawa niyan? Kung paano hinahati ang pagkain o kung paano pinaparusahan ang nagkasala sa lipunan ng Muslim sa Madina. So sa Madina, bago pa man magkaroon ng malakas na estrukturang pampolitika, umiiral na ang konstitusyon ng Madina na nagtakda ng ugnayan sa pagitan ng mga Muslim, Hudyo at iba pang grupo. Sa modernong panahon po, kahit wala kang buong estado, autonomous region, katutubong pamayanan o rebelde control area, batas may umiiral na kapangyarihan na nagpapatupad ng alituntunin, mayroong umiiral na anyo ng batas. So mahalagang punto po natin dito, ang estado ay hindi tanging anyo ng lipunang pinagmumulan ng batas, mas nauna ang batas kaysa estado. Disagree or agree? Next time, i-discuss natin yan. Ang lipunan na ang tunay na pinagmumulan ng batas. Ngayon, ang estado ang karaniwang anyo ng lipunang politikal, ngunit hindi ito nangangahulugang siya lamang ang pwedeng magpatupad ng batas. Khulasatul kalam, ang batas ay hindi eksklusibo sa estado. Ito ay umiiral sa anumang lipunan na may otoridad at kapangyarihan magpatupad. Sa kaysaysayan po, nauna ang batas bago ang estado sa mga tribo, angkan at sistemang feudal. Sa kasalukuyang halos lahat ng lipunan politikal ay nasa anyo ng estado. Kaya madalas nakikita ang batas bilang bahagi ng state-estado. Ngunit sa esensya, ang law, ang kanun, al-kanun ay panlipunan muna bago pamahalaan. Proceed tayo. Batas bilang panlipunan tuntunin ng nagbabago, no? Kapag sinabi natin ang tuntunin pambatas ay panlipunan, ibig sabihin ito ay nagbabago ayon sa lipunan. No? Yung binasa ni Sister Shirel, nagbabago sa panahon, zaman. Ang batas ay hindi nanatili sa isang anyo. Umuunlad ito kasabay ng pag-unlad ng lipunan. Nag-iiba ayon sa lugar, makan. Dahil iba-iba ang kalagayan ng bawat lipunan, ang batas ay naging kakaiba sa bawat bansa o rehiyon. Kaya't masasabi na ang batas ay salamin ng kapaligiran, mirror of society. Or
is a mirror of the environment. Iniba lang natin. Mirror of the environment or mirror of society. Pagbabago ayon sa lugar po, kaya't masasabi na ang batas ay salamin ng kapaligiran, mirror of society or mirror of the environment kung saan ito umiiral. Pagbabago ayon sa lugar, space, place, bawat bansa, relihiyon ay may sariling kalagayan, kultura at pangangailangan. Dahil dito ang batas na epektibo sa isang lipunan ay maaring hindi epektibo sa iba. Halimbawa, ang batas ng Inglaterra, common law system ay hindi agad angkop sa Italia, civil law system sapagkat magkaiba ang kasaysayan at tradisyon nila. Sa batas, ang batas sa Jordan o Ehipto, sa Egypt ay hindi eksaktong pareho sa batas sa Gulf countries dahil iba ang kultura, ekonomiya at pamahalaan. Sa Pilipinas, may umiiral na Muslim Personal Law PD 1083 para sa mga Muslim sa Mindanao at hindi akma para sa buong bansa, ngunit kailangan sa particular na lipunan. Pagbabago ayon sa panahon, particular time, era. Kahit sa isang lipunan, nagbabago ang batas sa paglipas ng panahon. Dahil nagbabago ang kultura, teknolohiya at pangangailangan, kailangan iakma ang batas. Anong halimbawa niyan? Nung walang tungkol, noon po, ang halimbawa po niyan, noon walang batas tungkol sa cybercrime dahil wala pang internet. Ngayon, mayroong Cybercrime Prevention Act upang harapin ang mga kasong online tulad ng hacking at identity theft. Noon, simple lang ang kalakalan, kaya't simple rin ang mga batas sa kontrata. Ngayon, dahil sa globalization, may mga bagong regulasyon sa e-commerce at international trade. 3 minutes inshallah. Al-Musyarri, tungkulin ng mambabatas, al-Musyarri, dahil ang lipunan ay patuloy na nagbabago, tungkulin ng mambabatas, legislator, na baguhin ang umiiral na batas, magdagdag ng bagong batas kung kinakailangan. Layon ang batas sa mga bagong pangangailangan at direksyon ng lipunan. Anong halimbawa niyan? Pagpapasa ng batas sa data privacy dahil sa pag-usbong ng teknolohiya, pagbabago ng pamilya code para iakma sa modernong pananaw ng lipunan. Khulasatul kalam, in short po, ang batas ay nagbabago ayon sa lipunan, iba-iba depende sa lugar at nagbabago rin sa paglipas ng panahon. Ito ay salamin ng kapaligiran, mirror of the environment or mirror of society, kung saan ito umiiral at sumasabay sa mga pangailangan at idea ng lipunan. Walang batas na panghabang buhay o pangkalahatan sa lahat ng bansa. Laging may pagbabago. Kaya tungkulin ng mambabatas na baguhin at lumikha ng mga batas upang tumugon sa bagong kalagayan ng lipunan. In short po, ang batas ay buhay at gumagalaw, nagbabago ayon sa lugar at panahon upang mapanatiling makabuluhan at makatarungan.